Ayan, isang mapagpalang oras po mga kapatid. Happy Sunday po sa atin lahat. No? Sana po lahat po tayo ay nakapagsimba at lahat po tayo ay nakatanggap ng banal na komunyon, no? Ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. No? At yan nga po patungkol ang Ebanghelyo natin ngayon. Dahil nga po sa Ebanghelyo, doon po sinabi ng ating Panginoon na siya ang tinapay ng buhay. Ang sinumang kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Isang napakagandang ebanghelyo po, no, na nagpapaalala po sa atin na wala nang iba pang nagbibigay ng buhay maliban lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba pa na makakapagbigay sa iyo ng tunay na buhay maliban lamang sa pagsunod, sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda po ng ebanghelyo dahil alam naman po natin, no, at very timely po siya, no, dahil sa panahon natin ngayon, lahat po tayo ay may mga inuuna para mabuhay, no, para mapunan ang mga pangangailangan natin sa buhay. Pero minsan nakakaligtaan na ng tao kung sino ba talaga ang nagbibigay ng tunay na buhay. At yan nga po ang nagpapaalala ngayon ng ating Panginoong Jesucristo na wala nang iba pa na makakapagbigay sa atin ng tunay na buhay maliban sa Kanya na tunay na Diyos at sa pagtanggap po natin sa kanyang katawan at dugo sa pamamagitan po ng banal na komunyon, no? Ng banal na Eucharistia. At yan nga po, no, ang dalawang mensahe at pinupunto talaga ng ebanghelyo na ito. Una po dito, the importance of the sacrament of Eucharist. Yan po, no, sa buong linggo po na pagninilay po natin, ito po ay nagpapatungkol doon sa kahalagahan talaga ng Eucharistia. And this Sunday, no, ito po ay nagsasabi at nakatuon na ngayon sa kaimportansya talaga ng banal na Eucharistia. At ano po ba itong kaimportansya, no, ng banal na Eucharistia? Of course, ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay, ng tunay na buhay. Madalas po sa mga kapatid natin ay hindi nabibigyan, no, ng kahalagahan, no, ng tamang value itong banal na Eucharistia na matatanggap natin sa simbahan, no, dahil hindi po nila naiintindihan talagang importansya nito. At bakit po ito mahalaga, no, sa ating simbahan, no, sa ating pananampalatayang Katoliko? Dahil alam naman po natin, no, that in our Catholic faith we believe that the bread, no, ang ostia, no, is the true bread and blood ng ating Panginoong Jesucristo, the true body of Christ. Yan po ang malinaw na katotohanan sa pagtanggap talaga natin ng Eucharistia. Hindi po tinapay lamang ang ating tinatanggap. Ito talaga ay tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ebanghelyo na ito sinasabi, no, na ang sino mang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami po sa mga of course, no, sa mga nakinig nung sinabi ito ng ating Panginoon, ang nagtaka, paano ba natin or paano ba kainin itong katawan na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Paano ba inumin ang kanyang dugo? Well, again, no, napakalalim ng talinhaga, no, nung panahong yon dahil nga sa wala pa silang background patungkol talaga sa intensyon ng ating Panginoong Jesucristo sa pagpunta niya dito, no, sa mundo, ng pagpaparito niya sa mundo. At isa po sa napakalaking mensahe, no, na ibinibigay ngayon ng ebanghelyo ay upang ipakita talaga ang kahalagahan ng pagtanggap ng Eucharistia. Matatanggap po natin ang kanyang katawan, no? Makakatanggap po tayo, no, makakainom tayo ng kanyang dugo sa pamamagitan ng Eucharistia in a literal sense talaga, no? Dahil para sa iba, that is just only a symbolism. But in our Catholic faith, alam naman po natin that it is more than a symbol, no? It is really the real presence of Christ, no? Dahil ang ostia, no, na kinoconcentrate ng pare ay talagang transfigure, no, sa tinatawag natin na tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So that is why we call it transfiguration. There is a transfer of element, no? There is a transformation of the element of the bread na nakikita natin into the true body and blood of our Lord Jesus Christ. So yan pong napakalinaw. Masasabi, marahil po magsasabi ang iba, well, paano nangyari yan? No? Dahil tinapay pa rin yung nakikita namin. At sa tuwing kakainin mo ay lasang harina pa rin. No? Mga kapatid, no, ay again, itong ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Sinasabi rin sa Biblia na that
Our God is a spirit, no? God is spirit, and we must worship God in spirit and in truth. So, sa pagsabi pa lang po ng ating Panginoong Jesucristo na this is my body, no? Hinahawakan niya ang tinapay at sa pag nagsasabi na this is my body, hindi niya po sinasabi na this is the symbol of my body. Pero ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, this is my body. Kung talagang naniniwala po tayo sa ating Panginoon, kung talagang may pananampalataya tayo sa Diyos, ang Panginoon na mismo, ang ating Panginoong Jesucristo na mismo ang nagsabi that this is my body. At sa tuwing pong piniperform ito ng ating mga kaparian during the consecration of the bread and wine, sinasabi po ng ating mga kaparian at yan, no, ay sinasabi that this is my body, no, that I will be given to you. Yan po ang talagang letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So kung talagang naniniwala po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, we must to believe and accept that that ostia, no, is the real body and blood of our Lord Jesus Christ. Nagiging tunay talaga na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Madalas po na tinatanong ng mga kapatid natin, bakit ostia lang, no? Bakit walang wine? Di ba? Nagtataka yung iba, no? So, kung talagang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, dalawa yung ginawa niya, consecration of the bread and consecration of the wine, no, na maging kanyang katawan, na maging kanyang laman at kanyang maging dugo. Bakit yung binibigay sa simbahan? Bread lang, no, katawan ng ating Panginoong Jesucristo lang. Mga kapatid, kung alam naman po natin that ang ostia na yan is the real body of Christ, no? Kung talagang katawan niya ng ating Panginoong Jesucristo at naniniwala po tayo mga Katoliko na yan ay buhay na katawan. Naniniwala din po tayo and it is already given, no? It is already considerable na ang katawan na buhay ay may dugo, no? Ay may kasamang dugo. Diba? Wala pong buhay ang isang katawan kung walang dugo. And so, paano po natin napapatunayan na tama ang ating sinasabi? Marami na pong mga miracles, no, ng Eucharist ang nangyari. Diba? In the Lasciano of Italy, marami nang nangyari na ang ostia ay talagang dumugo, no, naging katawan, naging cardiac tissue. So, batay po yan sa pagsusuri ng mga eksperto, no, na tiningnan nila kung talagang tunay na dugo yon na nakita sa ostia. So, upon checking, upon examination ng mga eksperto, nakita nila na ay tunay talaga na katawan, no? Tunay talaga na dugo. At ang parte ng katawan na iyon, no? Parte ng laman na iyon is from the part na nakuha mismo na makikita lamang sa heart. You see mga kapatid, ang natatanggap pala natin na ostia sa bawat misa na nagpa-participate po tayo ay hindi lamang pala isang ordinaryong tinapay. Hindi lamang pala isang tinapay na parang akala natin ay nagbubusog or bumubusog lamang sa ating sikmura. Ang tinatanggap po natin ay talagang tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo from the heart. No, laman na galing talaga sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Dugo na galing talaga, no, sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. It seems impossible para sa atin po na mga tao, no, sa ating limitadong kaalaman, sa ating limitadong kakayahan, pero wala pong imposible kapag ang Diyos na po ang magsabi that when God, no, when Jesus says that this is my body, this is my blood that I will be given to you, at kung sino man ang tatanggap ng katawan na ito, no, makakakain ng katawan na ito, ay may buhay na walang hanggan. And that's the second message, no, ng Ebanghelyo natin ngayon. Ang unang mensahe is the importance of the sacrament of Eucharist. Pangalawa po dito, ang mensahe ng kaligtasan, the eternal life, sa papaanong paraan? By receiving the sacrament of the Holy Eucharist. Sinabi na po ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino mang kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Tayo po mga Katoliko ay nagkakaroon araw-araw, no, bawat linggo sa tuwing nag-attend po tayo ng misa, nagkakaroon po tayo ng renewal, no, ng ating tinatawag na renewal of faith, because we believe that
when we receive the body of Christ, no, we receive eternal life. Yan po mga kapatid, that's something na dapat po natin i-maintain. Panatilihin po natin, no, sa ating pananampalatayang Katoliko. Dahil alam naman po natin, diba, sa dami na po ng mga problema na ating pinagdadaanan, sa dami ng hamon sa buhay na ating tinatahak, alam naman po natin na hindi naman po yan makakapagbigay ng buhay, di ba? Kahit gaano pa karami ng trabaho, ng negosyo, no, ng mga koneksyon, kahit gaano pa karami ng mga community na iyong sasalihan, isa lang po ang tunay talaga na nagbibigay ng buhay. And that's the Eucharist. Kaya hindi po natin talaga itatanggi, hindi talaga natin pwedeng ibaling sa iba or ipalit, no, itong value, ang importance ng sacrament of the Eucharist. Because this is the only way for us to receive eternal life. And that's the very word of Jesus Christ nung sinabi niya na ang sino mang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Napakasarap, no, sa pandinig na ang mismo ang ating Panginoong Jesucristo na ang nagsasabi at nagpopromesa po sa atin that we can receive eternal life by receiving the Holy Eucharist. So pahalagahan po natin mga kapatid ang sakramento ng Eucharist. Parati po tayong magsimba. At again, no, kung tayo po ay nag-aalala, no, para sa ating kalusugan, again, di ba, marami po mga gamot na binibili, may mga vitamins, may mga pampalakas pa dyan, no, kung ano-ano man yan. Iisa lang po, no, ang maaari po nating i-maintain para ang katawan natin at ang spiritual natin ay parehong malusog. Yan po ay ang pagtanggap ng banal na Eucharistia. Ang pagtanggap ng banal na Eucharistia is the true vitamins na maaari po nating araw-arawin na tanggapin. And this is true, no? Araw-araw naman po ay may misa sa simbahan at maaari po tayong makatanggap nito ng true vitamins na ito araw-araw, no? Kung pagsisikapan po natin, kaya po yan, no? Again, kung tayo talaga ay naniniwala at binibigyan talaga natin ng importansya, no, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng banal na Eucharistia, wala pong imposible sa taong may gusto, no? Wala pong imposible sa taong naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Kung tayo po ay may mga pagsubok man sa buhay, may mga hamon man sa buhay, no? Pare-pareho lang po tayo. Habang nabubuhay po tayo, hindi po yan mawawala. No, habang nandito po tayo sa mundo ay may mga paghihirap pa rin. But then again, sabi nga nila, di ba, kasama ng Diyos, andyan ang Diyos. Yes, kasama natin. We receive God every day. Kung araw-araw po tayo nagsisimba, we receive God, no, every week, every Sunday when we go to church. Tama po yan. At isa po, no, sa maganda, no, na sa dami man ng paghihirap sa buhay, sa dami man ng hamon sa buhay, no, hindi po ibang tao or hindi po ordinaryong tao lamang ang kasama po natin. Kasama po natin ang Diyos. No? So, dahil araw-araw po natin siyang tinatanggap, araw-araw po tayong naniniwala na ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng tunay na buhay, kagaya po ng sinasabi ng Ebanghelyo, eh paniwalaan po natin na sa pamamagitan ng pag-accept natin ng katotohanan na ito, pag-accept natin na ang Diyos lamang tunay na makakapagbigay ng buhay, no? We are still motivated to live every day because we all know that Jesus is there for us to help us. God is with us always. No, yan po ang promise ng ating Panginoon. Diba? God is Emmanuel. No? God is with us. God will help us sa lahat po ng mga problema na ating kinakaharap. Kaya maniwala lamang po tayo. Maaari nga po ay may mga kapatid tayo na hindi pa rin maunawaan kung gaano kalawak, kalaki ang pananampalataya nating mga Katoliko. Well, or kahit mismo mga kasama natin ng mga Katoliko na hindi pa talaga lubusan na alam ang kahalagahan at kaimportansya ng banal na Eucharistia. Pero darating din po ang panahon that God will work for them, no? At ang Diyos na mismo talaga ang magbabago ng kanilang puso. Wala pong imposible. At tayo po na naniniwala talaga, no, sa kapangyarihan ng Diyos, tayo naniniwala talaga sa kakayanan ng ating Panginoon, i-consecrate po natin sila, no? Panalangin po natin sila na darating ang panahon that there will be conversion of souls. Na alam po natin na kahit gaano pa katigas ng puso kapag ang Diyos na talagang gumawa,
Naku, lalambot po yan. Kaya napakasarap na makita po yung mga kapatid natin na nako-convert, no? Nang dahil po sa mga pagsisikap ng mga kapatid natin na ituro ang ebanghelyo, nang dahil po sa pagdepensa sa ating pananampalataya, nang dahil sa kanilang pagsisikap sa pag-aaral sa doktrina ng simbahan at ibahagi din ito sa iba. Napakalaking tulong po yan, no? Dahil again, in that way, ginagampanan po natin ang tungkulin natin bilang isang mananampalataya, bilang isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. And because we are one body, dapat po tayo magtulungan. Hindi po dapat tayo na masiyahan na may mga kasama po tayo na liligaw ng landas, no? Na pupunta sa ibang pananampalataya. That is just only an alarm na dapat pa rin tayong magsikap, na dapat paigtingin pa natin ang ating evangelization, paigtingin pa natin ang ating pag-aaral. Dahil kung tayo mismo, no, we know that we are in the right path. Paano ito mga kapatid natin na naliligaw ng dahil mismo sa maling pananampalataya, ng dahil mismo sa maling katuruan sa ibayo nating pananampalataya. So ang challenge po talaga, no, ay sa mga nakakaalam. 'Di ba? Sabi nga, no, sa ebanghelyo, less ang disiplina na ibibigay sa taong hindi nakakaalam. Pero sa taong nakakaalam, no, or sa taong fully aware, malaki po ang disiplina na ibibigay ng ating Panginoon. So kung kaya pagtulungan po natin. And also it also means that dahil tayo po ay nakakaalam, dahil sa tayo po ay nakakaalam talaga sa tunay na katuruan ng ating simbahan, sa nakakaalam talaga, no, sa tunay na magagawa ng ating Panginoon, isa rin po yan, kaakibat rin po yan ang malaking responsibilidad. So kung kaya mga kapatid, no, tayo po na nahuhubog ng ating pananampalataya sa patuloy po na pagsubaybay sa ating page, sa mga page and channels, YouTube channel ng mga kapatid natin. Naku po, this is also the time na magtulungan po tayo na ibahagi ang ebanghelyo. Share the gospel. Hindi po yan obligasyon lang ng pare, no? Hindi po yan obligasyon lang ng obispo. Lahat po tayo ay may obligasyon talaga because we are baptized, no, in the name of God. Malinaw po yan. Hindi po nakatuon lamang sa isang tao ang obligasyon na yan. Since we are baptized, kaakibat na po ng responsibilidad natin, no, bilang baptized Catholic, ang responsibilidad na tulungan ang kapwa natin through evangelization. Okay? Hindi po ito ano lang, no? Personal effort lang dahil para sa personal salvation. No. Ang salvation po ay para sa buong simbahan. 'Di ba? Sabi nga po ng San Pablo, no? Jesus is the head of the church and the church is his body. And God or Jesus is the savior of the church, no? The savior of his body. So hindi po sa isang tao lang ang salvation ang ating pag-uusapan. This is for the whole church. Kaya hindi rin po tayo tinuturuan na maging selfish. Tinuturuan po tayo ng simbahan, tinuturuan po tayo ng ebanghelyo, tinuturuan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kagaya po, no, ng sinabi niya na naparito siya sa lupa para sa mga makasalanan, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Isa lamang po yang hamon din sa atin na dapat tayo dito, no, na nandito pa sa lupa ay ibigay rin natin, no, ang ating makakaya para sa mga kapatid natin. Maraming salamat po sa pagsubaybay at suporta din sa ating page. Sa mga kapatid po natin na sumusuporta through sending stars at sa inyo pong mga panalangin, no, malaking tulong po ito para sa pagpapanatili ng ating page at sa mga ginagawa po nating evangelization. Maraming salamat po, no, Brother Rodley, sa inyo pong pagsubaybay. Ituro po ninyo ang totoong ebanghelyo talaga na nasa Biblia. Ayan, kapatid, sana po ay mabago rin po ang iyong puso, no? So, sige, patuloy lang po sa panunood at talagang naglalaan po kayo ng oras, no, na sumubaybay sa ating page. And hopefully, there will be conversion of souls. Ayan, so, kagaya din po ninyo, ituro nyo po yung tama talaga, no, at hindi po yung sulpot na sekta lamang. Maraming salamat din po, no, Gaga Arisa, no? God bless din po at mapagpalang oras po sa inyo. Hello din po sa inyo. Brother Romel, no, tama po, idol. Ang galing mo pong saludo po ako sa inyo. No? Diyos lang po magaling. Magbigay po tayo ng papuri sa Diyos, no? Tayo po ay kasangkapan lamang ng Diyos, no?
upang maibahagi ang ebanghelyo. At tayo din po no, ay inaanyayahan ng ating Panginoon na ibahagi no, na magpagamit din sa Kanya upang nang sa gayon ay magtulungan na matulungan natin ang ating kapwa. No? Hello sa inyo Sister Ilesa, kamusta din po kayo? Brother Radios, good morning, good afternoon po. Ayan, Sister Amelia, hello din po sa inyo. Sister Emily, maraming salamat po. Brother Joy, hello po sa inyo. Sister Noemi, maraming salamat po. Sister Chodoro, hello po sa inyo. Sister Solera, kamusta po kayo dyan? Ayan, si Brother Ronnie, sana po mabuksan ang isipan po ninyo at patuloy lang po kayo sa panonood. At sana po hindi sumakit yung tiyan ninyo no, sa mga sinasabi po natin dito na katotohanan. Dahil alam naman po natin na iisa lamang po ang katotohanan talaga, ang naghahatid ng katotohanan, no? Ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan ng Iglesia Katolika. So sana po ay mabuksan po ang inyong isipan no, na ang inyong sinasalihan ay again, hindi naman talaga connected sa ating Panginoong Jesucristo, and that is very dangerous. Dahil kung hindi po yan connected sa ating Panginoong Jesucristo, dalawa lang naman pong naglalaban no, sa mundong ito. Those with God and those for the enemy of God. So nakakatakot po yan, no? So sana po ay mabigyan po kayo ng kaliwanagan din. Hello sis Brother Joven, kamusta po kayo, no? Sister Happy, no? Brother RMG, Ed Rojas, hello po sa inyo. Sister Rofa, Sister Sherwin, kamusta po kayo dyan? Sister Melchor, maraming salamat po. Sister Mary, maraming salamat po sa pag-send ng stars, malaking tulong po ito. Ayun sa mga kapatid po natin na sumusuporta dito, no? Maraming salamat din po. Si Sir Johnny Lynn, maraming salamat din po, no? Ayan, sabi nga dito ni Brother Rodley, no, dahil patuloy pa rin siya sa sumusubaybay sa ating page. Kung totoo kayo bro, maawa kayo sa mga taong maaakay ninyo. Yes, dahil totoo po kami, talagang sasabihin po namin ang katotohanan. So dahil kayo po ang hindi totoo, tumahimik na lang po kayo at manood sa ating page, no? At sana po ay mabigyan po kayo ng kalinamagan no, ng ating Panginoong Jesucristo, nang sa gayon naman po ay matulungan niyo din po ninyo ang sarili ninyo na bumalik sa tunay talaga na pananampalataya, hindi lamang sa tatag ng tao. So yan po ang katotohanan dyan, no? Sister Alit, silo po sa inyo, praise the Lord. Bro Dance, have a blessed Sunday. Yan, maraming salamat din po, blessed Sunday din po sa inyo. Si Brother Danilo, good morning din po sa inyo. Sister Imelda, kamusta din po kayo? Ayan, Sister Mary, maraming salamat po no, sa mga kapatid natin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat po sa inyo na sumusubaybay po sa ating page, maraming salamat po. Ayan, sa ngayon nga po ay again, nag-aantay po tayo sa ating sa asawa ko no, na may appointment pa. So antayin ko muna siya, at habang nag-iintay po tayo, ayan, mag-live at magkamustahan muna tayo mga kapatid, no? So, kamusta po kayo dyan? Sana po lahat tayo nakapagsimba. Maraming salamat Brother Danilo, no, Di Guzman, sa pag-send po ng stars. At Brother Empil, no, maraming salamat din po no, sa inyong support. Yan po ay malaking tulong talaga sa pagpapanatili ng ating page, lalong-lalo na po no, sa mga ginagawa po natin na of course editing, no, para sa editor natin, at least kahit papaano naman po ay masuportahan natin, no. Brother Yasmin, maraming salamat. Good morning din po. Ayan, sino ba to? Si Brother, okay, Brother Charlie, maniwala lang ako sa iyo kung ang iyong sekta hindi rehistrado. O ngayon, so kawawa itong kapatid natin na sulpot, no? So yan po mga kapatid, hindi na po natin yan maiiwasan dahil alam naman po natin that we are in the field of apologetics, defending of our church. At talagang makakasalamuha tayo ng mga kapatid natin na conflict sa ating pananampalataya. So ang tangi po nating magagawa ay ituro pa rin talaga ang tama, no? So it's up para sa kanila na kung paniwalaan po yung ating mga tinuturo. Again, yan po ay na tunay talaga na itinuturo no, ng ating simbahan, na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo, at obligasyon ng bawat Katoliko, no, bininyagang Katoliko. So yan po mga kapatid, pagpatuloy lang po natin no, ang pagtuturo sa kanila, dahil again, hindi po tayo naman talaga ang makakapagbigay o makakapag-convert sa kanila, no? Ang Diyos pa rin po. So we're just only instrument, and still
iasa po natin sa Diyos ang conversion ng mga kapatid natin ito, no? So sana maliwanagan at sana wag mabulag sa kanilang mga founder na tao lamang, no? Sa mga pastor nila na wala namang authority, no, sa pagtuturo at kinuha lamang, no, sa founder nila na nag-self-interpret ng Biblia at nagtayo ng sarili nilang sekta. Yan pong nakakalungkot, di ba? Na batayan talaga nila yung Biblia, no, sa pagtuturo, pero hindi naman nakabatay ang kanilang interpretasyon sa tunay talaga na konteksto na sinasabi sa Biblia. So anong nangyayari po? Nagtatayo ng kanilang sariling sekta. At yan po ang nakakatakot, no? Dahil maliban sa ipinapahamak nila ang kanilang sarili sa pagtatayo ng iglesia, no? Dahil alam naman po natin na ang Diyos lamang, iisa lamang ang kanyang itinayong iglesia, at yan po, no, ang sinasabi sa Matthew 16 verse 18, iisa lamang po yan. Pero itong mga kapatid natin nagtatayo pa rin, no, ng sarili nilang iglesia at sinasabi pang may koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo, pero nagsimula lamang itong huling panahon, no? So dapat po nating suriin talaga kung saan nila kinukuha, no, ang kanilang authority. At ang authority po ng Iglesia Katolika ay nanggaling talaga sa ating Panginoong Jesucristo, because we can trace back its connection back to the apostles. So dapat nating tandaan na ang authority na yan ay patuloy pa rin po nandyan, no, sa Iglesia. So, kung magtatayo sila ng sarili nilang iglesia, sino kayon ang magbibigay sa kanila ng authority? If it's not God, if it's not Jesus Christ, sino ngayon ang nagbibigay sa kanila ng authority? You see? Iisa lang po ang binigyan ng ating Panginoong Jesucristo ng authority. No? Ang simbahan. Diba? So, yan po nakakalungkot dahil yung mga kapatid po natin ay maliban sa ipinapahamak nilang sarili nila sa pagtatayo nila ng sarili nilang sekta, ipinapahamak pa nilang iba na maliligaw nila, na maaakay nila. Now, sa mga kapatid nating very supportive pa rin, no, sa kanilang mga sekta, kahit napatunayan na natatag lamang yan ng tao, kahit napatunayan na walang koneksyon, no, very supportive pa rin sila, no, sa pagdepensa ng mga sekta nilang sulpot. Nako po, yan po nakakatakot, no, because again, no, nakikibahagi sila sa gawain na hindi naman para sa Diyos. Diba? Maraming salamat po, Sister Mary Ann, proud Catholic. Tama po yan, no? Sabi nga dito ni Brother Roland, good morning po, matagal na po akong nagtatanggol sa ating pananampalataya, kaya lang po di po ako registered as FD. Paano po ba makapag-register? Ay, patuloy nyo lang po mga kapatid, no? Kahit hindi naman po kayo sa FD, again, lahat naman po tayo talaga ay Catholic defender, di ba? If we are baptized Catholic, lahat naman po tayo ay defender talaga ng ating pananampalataya, because that's part of our obligation na depensahan ang ating pananampalataya. Sinasabi po yan, no, sa canon law, na dapat proteksyonan natin, no? Dapat i-defense natin, no? Depensahan ang ating pananampalataya, dahil again, tanging mananampalataya lamang, no, tanging miyembro lamang ng tunay na iglesia ang makakapagdepensa din ito. Okay? Although hindi po ito hayaan ng ating Panginoon na magiba, pero again, that is also our way para madepensahan natin, no, ang ating sarili din at ang ating pananampalataya, ang ating pinaniniwalaan, no? Because everything we do, no, matters to what we believe. Everything we do matters to what we believe. Yan po ang katotohanan. So kung mali po ang iyong pananampalataya, mali po ang iyong pinaniniwalaan, ibig sabihin lang nun, mali din ang iyong ginagawa. Diba? Yan po mga kapatid. Kung kaya hindi po nakapagtataka na mali-mali ang ginagawa ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, because from the start, maling-mali na po ang paniniwala nila. Mali-mali na po ang pananampalataya nila. So it really matters to what you believe, no? So kaya mga kapatid, dapat talaga natin iayon ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa tunay talaga na katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. O you see, isa po no, sa katotohanan na sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo that this is my body and this is my blood. Sino pong gumagawa niyan? Only the Catholic Church. Sino pong nagbibigay ng sakramento ng Eucharistia? Only the Catholic Church.
Wala po yan sa ibang pananampalataya. At yan ang pinakamalaking mali sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Bakit po? Because, again, no, sinabi po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. So, papaanong paraan po tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan kung hindi natin ito matatanggap sa pamamagitan ng sakramento ng Eucharistia, sa pagtanggap natin ng tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Di po ba? Yan po ang katotohanan. No? The only way for us to receive the body of Christ, no? The only way for us to consume, again, yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na true body, na kanyang katawan talaga, is by receiving the Holy Eucharist. Yan po, no, ang natatanging paraan. So tayo po mga Katoliko, wala po tayong problema because all the sacraments na iniwan talaga ng ating Panginoong Jesucristo, all the blessings we receive from God is by receiving all the sacraments na kanyang iniwan sa simbahan at ipinapalaganap ngayon ng simbahan. Wala po tayong problema doon at wala pong kailangan na baguhin sa ating simbahan. Wala pong kailangan na baguhin sa ating pananampalataya. Ang natatangi pong may problema ay sa mga kapatid po natin sa iba yung pananampalataya na kulang-kulang, na napakakulang talaga. No? Bakit kulang po? Una, the Eucharist alone, isa po yan sa malaking kawalan talaga ng kanilang pananampalataya. Because you cannot, again, no, you cannot receive eternal life without receiving the body of Christ. Di ba? Ang si Kristo na pong nagsabi niyan. So, kung talagang nasa kanila po ang katotohanan, dapat talaga nilang i-accept, dapat talaga nilang paniwalaan, no, na yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay makakapagbigay ng eternal life. At tayo po mga Katoliko, naniniwala po tayo, no, that we have this eternal life by receiving the body of Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. So, mapalad po, no, yung mga talagang may tunay na pananampalataya, tunay na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. So para sa kanila, no, sa mga kapatid natin sa iba, yung pananampalataya, simbolismo lamang. Pero never po na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo that ang katawan na yan, no, that his body, no, na noong ginawa niya, no, concentrate siya ng tinapay. Never niya pong sinabi that this is the symbol of my body. Ano pong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? This is my body. That is a declaration na yung tinapay na yan ay talagang naging tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda po ng ating pananampalatayang Katoliko. At punong-puno po ng biyaya ng ating Panginoon. No? Wala pong kulang. Kung nakakumit po tayo ng kasalanan, you go in the sacrament of confession. At lahat po ng mga kasalanan na yan, sa awa po ng Diyos, sa kapangyarihan po ng Diyos, ay mapapatawad. Napakaganda po ng ating pananampalatayang Katoliko. Kung nais po tayong magsama, no, ng ating ng iyong asawa, so go in the sacrament of marriage. Isang napakagandang biyaya na matatanggap po natin, no, kapag kung gusto natin na mag-asawa, no, na bumuo ng pamilya. So, biyaya ng ating Panginoon ay nasa bawat aksyon na ating ginagawa sa loob ng simbahan. At hindi po yan pinapabayaan ng ating Panginoon. Dahil bawat aksyon na ating ginagawa, andyan po ang biyaya ng ating Panginoon. So, wag na po nating antayin na, naku, bakit parang hindi ko nararamdaman yung mga biyaya ng ating Panginoon? No! When we go to church every day and receive the body of Christ, that is the greatest blessing that we can have in our life. Tandaan po yan mga kapatid. Wala na pong mas higit pa na biyaya, na blessing sa matatanggap po natin na banal na Eucharistia. Huwag po natin yan i-underestimate because everything goes after we receive the body of Christ. Because again, ano pa bang mas mahigit pa na gift na maaari mong matanggap maliban sa eternal life, diba? Yan na lang po ang ating yan po ang talagang legit at napakalaking gift na maaari po nating ma-receive sa ating Panginoon, eternal life.
Dahil kahit gaano ka pa kayaman dito sa mundo, gaano pa karami ng pera mo dito sa mundo, although, again, na makakatulong po yan, pero kapag naiwala mo ang iyong pananampalataya, no, sa tunay talaga na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na buhay na walang hanggan, then that is useless. No? Para sa ano pa ang yaman sa mundo kung maghihirap ka naman sa kabilang buhay. Yan po ang parating pinapaalala sa atin. Yes, you can be successful. No, wala pong pumipigil sa iyo. And that's good, no? That you become successful in your life. But then again, it is more than anything, no, na maaari po nating matanggap if we receive, no, the eternal life na sinasabi at promesa ng ating Panginoon. Mga kapatid, no, maraming salamat po. Sister Imelda, God bless po sa inyo. Ayan, Sister Cian, kamusta po kayo dyan? Brother Reynaldo, tama po, no? Ayan, si Brother Cian, Sister Cian, good morning din po sa inyo. Sister Mary Jane, kamusta po kayo dyan? No? Sister Lorena, ayan, maraming salamat po sa panonood. Brother Andres, kamusta po kayo, no? Sister Aboda, tama po, no? Bakit po sila iniiba ang pag-explain ng nasusulat sa Biblia na galing sa ating Katoliko? Tama po yan, di ba? Okay, so kagabi po, no, again, that's I think this is in connection to what we have discussed last night, no, kahapon, dahil tinutukoy po doon kung saan talaga nanggaling yung Biblia at kaninong property ba yung Biblia, no? So ito nga po, no, madalas nila na ginagamit yung Biblia pangotra sa simbahan, sa Iglesia Katolika, pero hindi nila muna inuungkat kung saan ba nanggaling ang Biblia, diba? Hindi mo maaaring gamitin, no, ang gawa ng author, ng aklat ng author na iyan, pangontra sa author. Okay? Again, because that is the mind of the author na isinulat doon sa libro. Ngayon, paano mong gagamitin yan base ngayon sa kanya, or laban ngayon sa kanya? So, kagaya din po, no, sa iglesia, kagaya din po sa Biblia, no, ang simbahan po, ang nag-compile, ang talagang pasimuno ng tinatawag natin na Biblia. Without the Bible, no? Without the Bible, wala din siguro itong mga sulpot na sekta. Diba? At without the church, wala itong Biblia. Wala tayong tatawagin ngayong Biblia. So, again, sabi nga po ng Muslim, no, kagabi, utang na loob pa ng mga kapatid natin si Bayang Pananampalataya, no, kung bakit mayroong Biblia. Dahil kung hindi po sa Iglesia Katolika, wala ding matatawag na Biblia. So, para saan pa nasabihin nasa tama sila kung sa pasimula pa lang ay wala nang katotohanan sa kanila. Dahil sa paggamit nila ng Biblia, pangontra sa iglesia na siyang nag-compile nito, naku po, isang malaking kasinungalingan na, isang malaking pagkakamali na. So hindi po natin maaring, no, i-contradict yung property, no, ng simbahan, ang Biblia, no, doon sa gumawa mismo. You see? So, sabi nga dito ni Brother Alitz, no, maraming salamat Bro Dance ng inyong pagninilay ng salita ng Diyos. Amen. Maraming salamat din po kapatid, no, inyong patuloy na pagsuporta sa ating page. Sabi nga dito ni Sister Jessie, sagot niya sa kay Abuda Aldo, kasi kung hindi nila kukontrahin ang simbahang Katoliko, ay hindi sila makakapagtayo ng kanilang sariling simbahan. Yan po, no, isa rin po yan sa katotohanan. No, paano sila makapagpalawak ng kanilang negosyo kung hindi po sa paraang pagsira sa Iglesia Katolika, di ba? Doon na tayo sa term na negosyo lang. Dahil alam naman po natin na of course, it still involves money, di ba? No, alisin mo po yung tithes. Ewan ko lang kung may mag-i-exist pa na sulpot na sekta. Di ba? Alisin mo yung pera. Ewan ko lang kung mag-i-exist pang sulpot na sekta. Isa lamang po ang inatasan ng ating Panginoon na magkolekta, no, ang kanyang mga appointed, anointed, at hindi po yan mga pastor, mga kapatid, no. Alam naman po natin na naging kaparaanan na, no, ng mga unang Kristiyano ang pagsuporta din sa simbahan. Pero kung sinasabi mong sumusuporta ka naman kahit nasa iba yung pananampalataya ka, hindi po yan pagsuporta sa katawan ng ating Panginoon. Yan po ay pagsuporta sa lumalaban doon sa katawan ng ating Panginoon, no, sa ibang pananampalataya, which is again, no,
no, the enemy of the church. Diba? Kasi hindi naman po pagkakaisa ang kanilang intensyon talaga sa paggawa ng sarili nilang sekta. Pagkakawatak-watak. Tama po ba? Kung kaya't nagkaroon ng mga iba't ibang sekta, dahil ang intensyon naman talaga nila hindi unity. Ihiwalay yung tao sa tunay mismo na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Take note, the church is the body of Christ. Jesus Christ is the head of the church. At dahil head of the church po siya, Jesus is the Savior of the church. So ang mangyayari, kapag hiwalay ka sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, paano ka maliligtas? Di ba? Tama po ang sinasabi na outside the church, there is no salvation. Because that is the truth, mga kapatid. No? Kung nasa labas po tayo ng iglesia, there is no salvation. Again, maliban na lang po, no? Again, for no fault of their own, sa mga hindi talaga nakakaalam, there is exemption. Again, ang Diyos pa rin pagdating sa kaligtasan ang nakakaalam po yan. Pero malinaw po ang sinasabi ng Biblia that Jesus is the Savior of His body, the church. So paano tayo maliligtas kung hiwalay tayo sa iglesia? Kung hiwalay tayo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Kung hiwalay tayo sa iglesia katolika? Yan po malinaw, mga kapatid. So para saan po ang pagtatayo ng iba't ibang sekta ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya? That is not for unity. Deception. And again, for you to be out part, no, ng sinasabi natin na katawan, na tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So inihiwalay po tayo sa katotohanan at inilalayo po tayo sa kaligtasan. Yan po ang consequence po dyan, no, sa mga kapatid po natin na napapaanib sa ibayong pananampalataya. Kung kaya, again, hindi po natin yan ikinatutuwa, no? Yan po yung term. Hindi po tayo nasisiyahan na may mga kapatid po tayo na umaalis sa simbahan or nako-convert sa ibayong pananampalataya. Bakit po? Dahil again, that is still our responsibility. No, tulungan sila at ibalik sila sa ating pananampalataya. One soul, no, rejoices the heaven. Yan po, no, ang katotohanan, di ba? Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa parable na iiwanan ng pastol ang 99 upang hanapin ang isang nawawala. So kung kaya dapat din tayong maghanap sa mga nawawala. Ibalik doon sa mga 99, no, na iniwan. So yan po, no, isa rin sa hamon sa bawat isa po sa atin na tayo po ay magsikap din na matulungan yung mga kapatid natin na iba ng landas ng dahil po sa kulang sa kaalaman. So para madagdagan po ang kanilang kaalaman, dapat po natin na tulungan sila through evangelization, through telling the truth kung ano talaga ang katotohanan. Ayan. Hello po sa inyo, Sister Alegria. Hello po sa inyo. Brother Tutoy, Brother Tutoy Bibo, pwede po ba kayong makasharing? Ano ba yung sharing po? I'm sharing of the gospel. Ito na pong ginagawa natin ngayon. We do reflection sa ebanghelyo po natin kanina. Kung nakapagsimba po kayo, napakaganda po ng mensahe. Ayan, Sister Baby Aguilar, amen. Sabi dito ito ba? Sino ang tama sa inyo? Ang Orthodox. Okay. So again, of course, we cannot deny the fact, no, na when it comes to Orthodox and the Roman Catholic Church, again, hindi naman natin maitatanggi na iisang katawan pa rin, no? Isang binanggalingan pa rin. So, but then again, kung patungkol na naman sa Orthodox, again, hindi naman natin maitatanggi na nasa iisang linya pa rin yan. Pero wala pong problema dyan, no? Wala problema sa Orthodox. Yung tanong po natin dito ay mga sumulpot nitong huling panahon. Yan pong ating concern. Okay? Orthodox can trace back, no, their connection to the at even the Catholic Church, no, to the apostles. Meron pong apostolic succession.
Pero ang tanong sa mga kapatid natin ngayon, sa mga sulpot na sekta, saan po yung apostolic succession? Dahil kung isa po sa mga pinagbabatayan ng talagang paniniwala at pananampalataya na nagsimula noong 1st century, ay naku po, saan po ang matibay nila na koneksyon na sila ay kaugnay doon or connected doon, diba? So isa po yan sa mga napakahalagang tanong. So ang intention po natin dito is to be part ng pananampalataya na nag-exist na noong unang panahon, 1st century. Dahil again, that is the time when Jesus established His church, Matthew 16 verse 18, at pinalaganap ng mga apostoles ng kanyang mga unang sinugo. So yan po mga kapatid ay isang malinaw lamang na katotohanan na kung ang iglesia na kinakaniban mo, since we're seeking for the truth, kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan, kung sino ba talaga ang tunay na iglesia, so we must to trace back to history, hindi po sa story lamang. Sa mga kapatid po natin, iba't ibang storya ang kanilang ginagawa, iba't ibang istorya ang kanilang ginagawa, so para sabihin lamang na may connection sila. Totoy Bibo, sinong apostol yung lumuhod sa ribulto? Sino bang apostol ang hindi? Diba? Madalas po sa mga kapatid natin, parati silang tumatanong, sinong apostol ang lumuhod sa ribulto? That is also a question na sabihin, sino sa mga apostol ang gumawa ng ribulto? Pero sino ba ang nagbabawal sa kanila na gumawa ng ribulto? Sa tanong mo na sinong apostol yung lumuhod sa ribulto, sino bang nagbabawal sa kanila na hindi lumuhod na hindi doon nabawal lumuhod sa ribulto? Okay? Yung ipinagbabawal ng Biblia ay bawal ang pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Ang ribulto is not directly na sinasabing Diyos-Diyos agad. Yan po ay maling pag-unawa lamang ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya. Yan ay sa kakulangan lamang ng kanilang interpretasyon sa Biblia. Not all images are idols. Pero yung sinasabi natin that idols ay ginawang mga imahe talaga, intensyon na ginawa upang sambahin. Tinalakay na po natin yan sa live natin. Na late lang itong si Tutoy Bibo, So argumento para lamang sa simbahan, pero patunayan mo muna ang connection nyo sa mga apostol, since we're talking about apostolic succession. Okay? So doon lang kayo nakatuon sa mga argumento ninyo sa simbahan, pero ang patunayan, ang katotohanan sa inyong simbahan ay hindi naman makikita. Di ba? Sabi nga dito ni ano ba to? Brother Aboda Aldo, tama ka bro, mga Katoliko pa naman nire-recruit nila para makarami sila ng interest. Tama po yan, Again, sabihin nilang irespeto na lang daw yung sa ibang pananampalataya, pero yung ginagawa ng ibang pananampalataya sa atin ay hindi naman pagrespeto. Hindi naman natin binabalik yung hindi pagrespeto sa kanila, pero ginagawa lamang natin yung pagdepensa. Dahil that is the only way para masabi at para maprotektahan natin ang simbahan. So yan pong nakakatakot, dahil sa mga kapatid natin na kulang po sa kaalaman ay talagang madidisib lamang. Kagaya po itong si Tutoy Bibo, gumagamit lamang ng ribulto para sabihin tama na ang kanilang simbahan. Nako po, ang tunay na simbahan talaga ay gumagamit ng ribulto. Kung hindi gumagamit ng ribulto yung sekta na ito po talaga yung mga sulpot na sekta. Yan po ang katotohanan. Bakit po? Dahil mismo ang Diyos ay nagpagawa mismo ng ribulto. Sa templo ni Solomon ay may mga ribulto. Yan ang mga tunay na simbahan noong unang panahon. Sa ngayon, sa New Testament, paano natin masasabi na tunay ang isang simbahan, tunay ang isang iglesia? May ribulto. Ma-differentiate po ngayon sa peke at sa tunay. May ribulto ang tunay, ang peke ay wala. Dahil para sa kanila, again, Diyos daw, yan po ay judgmental na ugali. Bakit po? Hindi naman yan tinutukoy ng Biblia, pero they judge everything they see na mga images para sabihin Diyos na agad. So nakakatakot dahil sila mismo ay may mga tinatagong Diyos sa kanilang bulsa. Larawan din po yung pera, di ba? May larawan din po yung pera, tama po ba? May larawan din yung mga wallet nila, may mga larawan din, di ba? Pagpasok mo sa bahay nila, sigurado may mga larawan din.
So, kaipokrituhan po yan na sabihin lahat ng mga imahe ay bawal nang dahil lang sa Exodus 20 verse 4. Ang pagkaunawa nila sa pisel or pasal ay image na daw. No? Pero kung talagang nagsusuri sila sa sinasabi sa Biblia, no, pasal or pisel refers only to idols. And idols and icons are different of nature. Or, ginawa of different purpose. So icons just only representation, and we do veneration to icons that represent God's image, no? Halimbawa pong imahe ng ng ating Panginoong Jesucristo sa ating simbahan, we just do veneration in respect talaga sa inilalarawan ito, no? Hindi po dahil sinasamba na yung rebulto. Dahil ang inilalarawan nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag nakakakita po tayo ng imahe na nakapako sa krus, ang naalala po natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil yan po ay pagsasalarawan doon sa mahalagang kaganapan ng malaking sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Na nagpapako siya sa krus para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. So anong masama po doon? Dahil kahit mismo sa panahon ni Josue, diba? Nung tumawid sila sa ilog, ginamit ang bato para i-represent, paalala sa ginawa ng Diyos na pagtawid sa kanila doon sa ilog. Now, magkapareho ba yung mukha ng pagtawid doon sa bato? So representation was already used ng mga faithful noong unang panahon. So naging kaugalian na po yan. So masasabi talaga natin na yung gumagamit ng mga larawan para sa mahalagang kaganapan na ginawa ng Diyos noong unang panahon ay mga tunay talaga na mananampalataya. Ang simbahan na gumagamit ng larawan ay tunay talaga na simbahan. Yung mga hindi, yan, sigurado, dahil bagong doktrina, mga sulpot talaga na sekta. Mga bagong umusbong lamang. So, yan po mga kapatid, di ba? Okay. Sabi dito ni Brother La Lopez, pwede po bang makahingi ng konting explanation about sa fiesta? I'm Catholic, want ko lang na ma-defense ang simbahan, hingi po sa talata. Okay, fiesta, ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Nag-celebrate din ng fiesta, pumunta din ng fiesta, kasama po nung bata pa siya, kasama po ang kanyang mga magulang. So isa rin po yan sa indikasyon na may fiesta na sinasabi ang Biblia. Now kung i-compare mo naman doon sa fiesta na sinasagawa po ng simbahan, ng Iglesia Katolika, that is also a way para i-commemorate yung mga ginawa mismo or mga ginawa mismo din ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon pa rin po. We celebrate Mass still in fiesta in honor pa rin sa ating Panginoong Jesucristo. Now para saan yung patron? Ang patron ay katulong lamang or katuwang lamang doon sa panalangin natin sa Diyos. Hindi po pinapalitan yung diwa talaga ng pag-celebrate ng fiesta na para lamang sa Diyos. Hindi po yan pinapalitan ng mga patron natin. We just only remember yung mga saints, yung mga patron natin sa fiesta. But then again, we still focus our worship because we celebrate the Mass, the Eucharist, sa bawat fiesta na isineselebrate po natin. Diba? So, yan lamang po ay patunay din ng isang natunay ang isang iglesia dahil nagsasagawa ng fiesta. Isa rin po yan sa katotohanan. So mga kapatid natin sa ibahing pananampalataya na walang selebrasyon ng fiesta, naku po, yan po ang malaking question. Dahil kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagfiesta, dapat yung tunay na iglesia din na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay nagse-celebrate din ito. At isa rin po sa intention kung bakit nagfe-fiesta po tayo, di ba? Nagpapakain ng maraming tao. Yan po dahil ang sinabi din ng ating Panginoong Jesucristo in Matthew 25 na kung sino man ang ipinapakain ninyo, kung ano man ang ginagawa ninyo sa very least, ay ginagawa ninyo sa akin. So anong ginawa ng mga taong maliligtas, ng mga karnero na ito or mga taong nasa kanyang right, ay nagpakain.
So isa rin po yan sa ginagawa ng Katoliko na nagpapakain dahil that's part of the corporal works of mercy. See? So yan po ang malaking katotohanan po dyan. Okay, so mga kapatid, maraming salamat po. So tapos na po yung si Mrs. no, sa kanyang appointment at babalik na po kami no, sa aming bahay. So yan mga kapatid, isang napakagandang reflection po ang ating ginawa na pagninilay doon sa ebanghelyo natin, no? Magandang mensahe na pinapahiwatig sa atin ng Diyos, no? Na siya ang tunay na tinapay, ang tunay na buhay. So maraming salamat po no, sa inyo na sumusubaybay sa ating live. Ayan mga kapatid, isang malaking tulong po ang inyong ginagawa na i-share parate yung ating mga live at suportahan po tayo through Sending Stars. Isang malaking tulong na po yan no, para sa maliit nating page na ito na magpatuloy na sa ating mga ginagawa. Okay, so lahat po tayo mga kapatid, sana po ipagpalain ngayong Sunday sa pagsisimula po ng linggong ito. Sana po matanggap po natin ang biyaya ng ating Panginoon. So God bless po sa ating lahat at sana po kaawaan po tayo ng Diyos no, sa ating pang-araw-araw. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia, si Diyos po ang lahat ng kapurihan. God bless po sa ating lahat.